Okay, magandang araw sa inyong lahat mga boss. So andito ulit tayo sa Santa Ignacia, yung project nating ceiling. So itong project na to, project ito ni Mark Sagon. So napakita ko na rin ito nung last video. So pinakita ko rin siya nung last video. So mayroon siyang business, sinabi niya rin doon sa last video natin kung ano yung mga business niya. So tungkol sa mga grills. So magaling siyang welder mga boss. So itong bahay na to, project niya to mga boss. So tingnan natin mga boss kung ano yung mga update natin. Okay, so dito tapos na yung sa may terrace natin mga boss. So nung last na punta tayo rito, may biga kasi rito banda mga boss. So ginawa natin dito, flat lang, tapos nilagyan natin ng kornisa. So yung kornisang ginamit nila dito mga boss, yung MD. So ito po siya, MD. Okay, tapos dito sa salas, ang ginamit natin kornisa MD, tapos yung 45. Okay. So tapos naglagay rin tayo ng ceiling rose. So may ceiling rose tayo dyan mga boss. So yan siya. So pinakita natin yan kung paano ikabit. So i-upload na lang natin yan sa susunod na video. Okay, kung gusto niyo mag-order, so punta lang kayo sa Maclagunilla Cornices. So andun lahat po yung mga product natin. So cornisa, ceiling rose, tapos yung mga ilaw na tinda natin. So marami tayong tinda doon mga boss. Okay, so ito na yung project natin dito sa Santa Ignacia. So dun sa 3D model makikita ninyo andyan sa screen. So meron pa akong nilagay dito na partition. So tubular na lang yung nilagay dito. So ang maglalagay na lang dyan si Mark. So kasi pag nagsisiling kasi ako, pag nagdrawing ako, pati yung loob ng bahay parang sinasama ko na. So ganun ako magsiling mga boss. So binabagay ko dun sa area ng bahay. So makikita nyo rito, tsaka dun sa nakarang video, yung itsura nito. So ano na siya, nakaseparate na yung mga parte ng bahay. So andito na yung salas, may hallway tayong konti, tapos bar counter, tapos dito yung dining, tapos andun yung kusina. So naibagay naman siya dun sa area ng bahay. So ganyan tayo mag-design mga boss. Hindi lang porket maganda, ilalagay na natin kaagad yung design dun sa bahay nila. So minsan kasi ang mali natin minsan, so maganda na yung design natin, inilalagay na natin basta. So hindi naman natin iniisip kung bagay ba dun siya sa area yon. So ang pagdi-design kasi para sa akin, dapat ibagay mo rin dun sa mismong area ng bahay kung babagay ba siya. Hindi porket maganda yung design, ilalagay mo na doon, maganda na siya. So ganyan mga boss. So okay, itong design na to, so dinawin ko rin ito, tapos pinakita ko doon sa kay Mark. Tapos si Mark naman pinakita niya doon sa kliyente niya. So okay naman yung design natin. So ang gusto kasi nung may-ari ng bahay, so ayaw niya nang masyadong ma-design. So ang pinakita niya lang sa akin ni Mark, puro cove design lang. So ako cove design din ginawa ko. So nilagyan ko lang ng konting arte dito sa may salas. So may parang hindi naman masyadong simple yung ginawa natin. So may arte siya dyan. So pag magpintura sila, so may makikita man naman ako dun sa 3D model kung anong mga kulay na ito. So bahala na lang sila kung susundin nila yung binigay kong pintura o gagawa sila ng ibang gagamit sila ng ibang kulay. So bahala na rin sila mga boss. So ako nagsuggest lang ako ng pintura dito na pwedeng may bagay sa bahay nila. So bahala na si Mark kung ano yung gusto niyang ipintura dito. So mag-usap na lang sila nung may-ari ng bahay. Okay, so dito tayo sa dining. So naipakita ko na rin ito nung nakarang video yung 3D model niya. So maipakita ko na rin dito mga boss yung 3D model niya. So ito yung 3D model niya mga boss, makikita niyo dyan sa screen. So dito yung dining, tapos dito may counter bar tayong ilalagay rito. So yan kasi sabi sa akin. So maglalagay siya ng counter bar dyan. So yan na siya. So naka-instalasyon na rin yung mga wirings nito. So sumabay na rin si Mark. Siya na rin yung nag-wirings dito sa
mga ceilings natin mga boss. Tapos dito, so flat lang yung ginawa ko rito. Tapos meron din tayong binigay na design dito na para sa interior niya. So bahala na lang sila kung gusto nilang sundin yung nasa drawing. So basta naglagay ako ng design dito pati yung mga kitchen cabinet nila. Okay, so yan yung kabuuan dito sa baba. Ay, meron pa pala dito sa kwarto. So dito sa mga kwarto, pare-pares lang yung mga kwartong ginawa natin. So cove design lahat. So yan sa mga boss. Pati doon sa taas, cove design din yung mga ginawa nating design doon sa taas mga boss. So tapos na rin dito sa kwarto. So ang hindi na lang natatapos dito mga boss, yung cornisa rito. Tapos doon sa may kusina, yun na lang ang hindi natapos dito mga boss. Okay, punta tayo sa taas. Okay, dito sa taas nakita nyo dito. So simple lang yung ginawa ko rito mga boss. So dito, cove design lang yung ginawa ko rito. Tapos dito, malalagyan din natin dito ng ceiling rose mga boss. Okay, tapos may CR din dito. Siyempre, meron din ano yan, may manhole. Kung sakaling magka-aberya sa taas, so merong dadaanan yung electrician. So, yan mga boss. Tapos ito yung salas natin dito sa taas, yung family room. So nag-design din ako rito mga boss ng cove design. Tapos nilagyan ko ng 4 na square sa taas. So naka-cove design din siya. So simple lang yung ginawa nating design dito mga boss. So simple lang rin kasi yung gusto ng may-ari ng bahay mga boss. So yan. So gaganda pa to pag nalagyan ng ilaw. So mag-usap pa kami ni Mark kung o-order sa akin ng ilaw mga boss. So sabi naman niya sa akin, order daw siya. So pag-usapan na pa namin kung anong gusto niyang ilagay na ilaw rito. So dito rin, meron din akong nilagay na partition dito na tubular. So ang gagawa na lang dyan si Mark. So bahala na rin siya gumawa dyan kung anong gusto niyang ilagay dyan sa partition niya. So nagsuggest na lang ako ng ilalagay niya dyan, tubular yung inilagay ko. Yun din kasi yung gusto niyang ilagay. So nandyan sa 3D model, makikita nyo dyan. So yan yung design na nilagay natin mga boss. Okay, so dito sa may terrace, so single dot lang. Tapos maglagay tayo ng groove. So lagi natin gumagawa ng groove mga boss kasi maganda. Maganda pala pag na pinturahan, lalo na pag nasunod nila yung pintura nung nilalagay natin dito mga boss. Okay, so yan yung kabuuan dito sa may family room tsaka sa may stairs. So sa mga mga boss dito sa mga kwarto, so cove design yung ginawa natin. So parehas lang doon sa baba. So bali 3 kwarto yung kwarto ng bahay na to mga boss. Isa sa baba, 2 sa taas. Tapos may 2 pobong CR yata. Yan mga boss. So may CR din dito kasi mga boss. Okay, so cove design din dito. Tapos dito yung master kasi mga boss, may CR din siya rito. So CR niya. Tapos meron na rin dito. Okay. So hindi pa na-cornisan yung CR dito, no? Okay, sir. Ha? Oh, masilyan nyo muna bago cornisa. Okay. Okay, so sa susunod na balik natin dito mga boss, tapos na to. So ipapainal na natin yung design natin, yung vlog natin. So before and after na tayo mga boss para sa ceiling. So pag-usapan na lang namin ni Mark kung order siya ng ilaw sa akin. So mas maganda sana kung umorder na rin siya para makita natin yung ganda ng bahay pag natapos. Okay, so mapapansin nyo pala dito, kung sino hindi nakapanood ng video, nung first na video natin dito. So makikita nyo dito, marami kasing nakahambalang biga rito. So maraming biga. So hindi na tayo makapag-design. So ang ginawa ko, nagpababa na lang tayo ng design dito. Dito mga boss. Nagpababa tayo dyan. So nag-cove design din tayo. Pero nasa gilid na yung cove design. So bagay naman siya dun sa area mga boss. Okay, so susunod na video, i-update na lang natin ito mga boss. So before and after na tayo. So isusunod ko na lang dito sa video na ito. Itutugtong ko na lang dito mga boss. Okay, so hanggang dito muna yung video natin mga boss. So kita-kits tayo sa susunod na video.
Okay, God bless. Okay, magandang araw sa inyong lahat mga boss. So welcome back to my channel. So natapos na namin yung dito yung kisame dito sa Santa Ignacia. So i-update na natin mga boss kung ano yung mga natapos nila. Okay, so dito na tayo sa may bandang gilid. So punta natin sa loob. So tingnan natin yung mga natapos nila mga boss. So itong project na to mga boss, project ito ni Mark Anthony Sagon, yung kaklasiko. Okay, so dito sa may terrace, ang ginawa lang natin dito flat ceiling, tapos naglagay tayo ng false beam kasi may biga dito mga banda mga boss. Tapos yung nilagay natin cornisa rito, so MD. So yan yung nilagay natin cornisa gaya dito sa kabila. So ito yung salas nila mga boss. So tapos yung cornisa na nilagay natin, yung model na MD. So yan siya. Tapos ito yung isa 45 yung model na yung mga boss. Tapos naglagay rin tayo ng ceiling rose. So yan po yung ceiling rose. Okay, so kung gusto niyo makita yung mga design natin, so message lang kayo sa Mac Lagunilla Cornices. So may mga tinda po tayo ng mga boss. So pati yung mga ilaw, so meron rin tayong tinda doon. So tignan niyo lang doon sa Mac Lagunilla Cornices mga boss. So, message lang kayo mga boss. So ito yung salas natin mga boss. Okay, so andito rin sila. So so sinashoutout nyo. Nagtatago sila mga boss eh. Shoutout na. Shoutout. So dito mga boss, ang ginawa lang natin dito, nag-design tayo mga boss ng cube design, tapos nilagyan natin konting design dito mga boss. So yan kasi yung gusto nung may-ari ng bahay. So sabi niya, sabi ni Mark, sabi niya sa akin, simple lang to kasi yung gusto nung may-ari ng bahay, ayun yung ma-design. So nagpakita siya ng design sa akin, mga cube design lang. So ang ginawa ko naman, cube design, tapos nilagyan ko ng korting arte. Tapos binagay ko na lang dito mga boss, dito sa may bandang sala. So makikita nyo dyan, so nag-design tayo, nakasentro siya dito sa may salas. Tapos dun sa may dining, so gumawa tayo ng design doon kasi nung nakarang video makikita dyan, maraming nakambala dyan sa taas. So tapos ang ginawa ko, hindi natin makakapag-design sa taas. So dito na tayo sa baba nag-design. So nag-drop ceiling tayo dito mga boss para makapag-design. Tapos naglagay rin tayo rito ng minibar. So yan kasi yung gusto ng sabi ni Mark, lagyan pa doon ng minibar dyan. So ito yung sinasabi ko mga boss. So ditong banda, nagano tayo dyan, nag-drop ceiling tayo kasi maraming biga doon sa taas, hindi tayo makapag-design. So yan, ganyan lang po ang pag-design mga boss. Ibabagay mo lang doon sa may area ng bahay. So yan ang importante, hindi porket may design tayong nilagay, nagustuhan, ilalagay na natin. So yung iba kasi, lagay ng lagay, hindi naman nila naibabagay. Kung titignan mo, hindi naibabagay dun sa area ng parte ng bahay nila. So maganda pa rin kung maglagay tayo ng design, yung may babagay din naman dun sa banda ron. Okay, so para sa akin, ganun yung ginagawa ko mga boss. So binabagay ko na lang para mahiwalay natin, kung wari, mahiwalay natin yung dining, salas, tapos yung kusina. So yan, yan lang ginagawa natin mga boss. Tapos kung may bar counter, so naglalagay rin tayo. So binabagay lang natin kung saan, kung anong maganda, kung paano yung design. Gaya nito, so dito wala natin ginawang design dyan. So ito yung pinakakusina niya. So makikita nyo dyan sa screen. So mayroon akong ginawa dyan na 3D model. So yung ililipat na lang ito, itong pinto na to ilalagay daw doon. So meron tayong ginawang 3D model dyan. So ang magiging design dyan, yung mga cabinet na. So modular cabinet na rin yung gagawin nila rito mga boss. Tapos may center island din dito. Tapos dito, bar counter. So ang sabi ni Mark, ang gagawin niya rito, so modular cabinet na rin daw yung gagawin niya rito. So magta-tiles muna sila, tapos susunod daw nila yon. Tapos ganun din dito sa may dito sa may sala. So may ilalagyan pa nila ito ng tubular pagkatapos nilang mag-tiles dito. So yan, papakita ko sa inyo mga boss. So dito, pag nandito ka mga boss, makikita mo dito ang banda. So open siya. So lalagyan pa doon ng tubular yan. So i-drawing ko rin yan doon sa 3D model. Makikita nyo dyan sa screen yung itsura niya. Okay, so doon sa kwarto, so pare-pares lang ginawa natin. So
puro cove design lang yung ginawa natin dito mga boss. Tapos yung mga cornisa, ganun na rin. So ganun na rin yung mga cornisa nilagay natin dyan mga boss. Tapos dito sa CR, siyempre flat na lang. Okay, so may CR din siya dito sa banda, sa baba. Dalawa dito sa baba, dalawa dun sa taas. So ito yung isang CR niya mga boss. So ito yung isang CR niya. So hindi pa natapos. So yung perang kisame, natapos na. So pag sa pagkikisame mga boss, ang ginagawa namin, pag nagkisame, labor and materials, kasama na yung masilya, pati kornisa. So kasama na siya mga boss. So makikita nyo dito na kapag masilya na tayo, tapos may kornisa na rin. So dalawang beses tayo nagmamasilya, wrapping, tapos finish. So tapos lalagyan din natin ng kornisa natin na yung product natin. So libre na lang yun mga boss dun sa nakapackage na dun sa per square meter natin pag gumawa tayo ng ceiling. So punta tayo sa taas. Okay, dito sa taas makikita natin. So mayroon tayong nakita diyan na ceiling cross. So andito tayo sa bandang hagdan mga boss. Tapos doon yung family room. So punta muna tayo dito sa hagdan. So ang ginawa lang natin dito, simple lang. Siyempre, simple lang yun naman gusto ng may bahay. So ito. So naka-cove design lang yan sa gilid, tapos nilagyan natin ceiling roof sa gitna. So may yung product nating ceiling roof. Tapos dito sa CR, so flat ceiling na lang, tapos may nilagay tayong manhole. So may takip yan mga boss. Okay, so di punta tayo doon sa may salas. Ito yung sa may family room. Ito yung family room nila mga boss. So sabi nila cove design ang gagawin dito. So sabi ni Mark, lagyan na lang natin konting design. So itong nilagay namin design mga boss, yan siya. So apat na square na cove design, tapos sa may gilid niya cove design din. So ang kulang na lang dito yung tubular dito. Siyempre marami pang kulang ito, may tiles, pintura, mga ilaw. So meron pa rito na tubular. Pagkatapos nila mag tiles, lalagyan din ng tubular yan. So makikita nyo dyan sa screen mga boss. Okay, so dito sa may terrace, ito rin yung nilagay nating design. So single drop lang, tapos may groove. So hindi tayo naglalagay ng cove design sa mga terrace kasi open siya. Baka pag isang taon makita natin yung design natin dito na cove design, baka pag tapos na isang taon may mga pugad na. So baka pamayan lang ng pugad ng mga ibon. So hindi tayo naglalagay. So pwede na tayo maglagay kung gusto ng may-ari ng bahay. So ngayon sinasabi ko lang sa inyo kung anong pwedeng mangyari kung sakaling mag cove design kayo dito sa labas. Okay, so punta tayo dun sa may kwarto. So sa mga kwarto, pare-paras lang sila na cove design. So makikita niyo dyan. So ayan siya, cove design siya. Sa bali tatlong kwarto ito mga boss, tapos apat na CR. So may CR dito, tapos may CR pa dito mga boss sa master bedroom. So ayan siya. Cove design din nilagay natin dito mga boss. Okay, tapos dito sa CR, siyempre flat ceiling lang. Okay, so yan yung gawa natin dito sa Santa Ignacia Tarlac. Siyempre babalikan natin ito pag napinturahan na. So sinabi na rin ni Sir Mark na nasabi ko na rin sa kanya na babalik tayo rito para i-vlog itong bahay niya. Para mas maganda kasing ipakita sa inyo ito pag natapos na nilang pinturahan, tapos may mga ilaw na. Siyempre mas maganda na naman tingnan kung talagang tapos na, kung finish na itong bahay. So nakapag-usap na kami ni Sir Mark dito. So sabi niya pwede nating balikan itong bahay na project niya para may pakita namin sa inyo. So andyan sa baba mga boss. So itong project na to, itong house project na to, project ni Sir Mark Anthony Sagon. So kung gusto niyo magpagawa sa kanya, so makikita niyo diyan sa screen yung FB niya. So marami siyang project ngayon. So ito lang yung isang project niya ngayon sa Santa Ignacia. So andito siya ngayon. Baka mamaya alis din siya, punta niya rin yung ibang project niya. So kausapin na rin natin siya mga boss. So ayan si Sir Mark. Okay sir. So ano yung mga natin mga sir? Ano yung mga project natin na ginagawa? Mga bahay, mga boss, paggawa na kayo. Mga steelworks.
Fabricator din kami ng mga stainless, gates, railings, lahat mga boss. Aluminum. Ano pa ba? Basta pwedeng ma-welding. At shout out na rin kay Papa P. Saan ka man naroroon, hindi ka namin malilimutan. So ayan si Papa P, kilalang kilala na nila dito si Papa P mga boss. So si Sir Mark, marami siyang project na ginagawa ngayon. So kung gusto niyo magpagawa sa kanya, mas maganda na i-message nyo na siya ngayon para maipilan niya kayo. So makikita nyo dyan sa screen yung FB niya. So i-message nyo lang siya kung may balak po kayong magpagawa sa kanya. So nakita ko na rin yung mga trabaho niya, mga stainless, mga grill. So puro pulido mga boss. So hindi kayong manghihinayang kung gaano ka galing tayong magsiling mga boss, gumawa ng interior ng bahay. Ganon din siya kapulido gumawa na sa mga project niya. So mula sa puso rin yung paggawa niya ng ng mga project niya mga boss. So hindi kayo manghihinayang kung tawagin niyo siya mga boss. Okay, so kung may shoutout man, so ipapakita na lang natin doon sa bahay. So kita-kits na lang tayo doon. Tapos yung mga picture nito, pagkatapos natin mag-shoutout, so idudugtong ko na lang sa last video para makita nyo yung mga ibang angulo niya. So pinicturean ko rin ito kanina. So doon sa last video nyo na lang makikita yung mga boss. So bago yan, mag-shoutout muna tayo doon sa bahay. Okay? Kita-kits tayo mamaya mga boss. So magandang araw sa inyong lahat at God bless. Okay, shoutout muna tayo mga boss. So shoutout kay Elvis Reyna watching from UAE. Shoutout din kay Maribik Bugayong watching from Israel. Shoutout din kay Raul Fernandez watching from Dagupan City. Shoutout din kay Family Placente. So lagi silang nanonood mga boss. So shoutout din kay Tex Billones watching from Polomalok, South Cotabato. Siyempre shoutout din sa taga mga Taram na laging nanonood sa ating mga boss, taga mga Taram Pangasinan na si Ma'am Jennifer Galarion Gopez. So yan mga boss, shoutout po sa kanila. So yan mga boss yung project natin sa Santa Ignacia. So babalikan po natin yan pag natapos nilang i-finish yung bahay. So pag napinturan na nila, tapos may mga tiles na, so babalikan po natin yan para ma-update natin kung yung mga magiging itsura niya pag natapos. Siyempre mas maganda yung itsura nun pag natapos mga boss. Okay, so maraming salamat nga pala sa mga nanonood na subscriber natin, lalo na sa mga hindi pa lang pa subscribe dyan. Subscribe na po kayo dito sa Munti Natin channel. So malaking tulong po yan sa amin, sa katulad po namin na nagsisimula pa lang. So sana nakatulong din itong video natin na magkaroon kayo ng idea, lalo na sa mga nagpapagawa ng bahay dyan at sa mga gustong gumawa ng mga ganitong project. At saka kung gusto nyong malaman kung paano kami gumawa ng cube design, so mayroon rin kaming tutorial. So tignan nyo lang dito sa description box mga boss. So sundan nyo lang dyan mga boss yung tutorial natin. So marami tayong tutorial pati sa cabinet. So yung mga cabinet, may mga tutorial din po tayo dun mga boss. Pakitingin nyo na lang sa mga videos natin. Siyempre panoorin nyo pa rin yung mga nakarang videos natin, kasi bawat video natin, bawat project mga boss, may mga design tayong makikita. So mga bago tayong design na makikita. So hindi lahat ng project natin isa lang yung design na nilalagay natin. So bawat isang project natin mga boss, meron tayong laging nilalagay na bagong design. So ayan mga boss. So hanggang dito muna yung mga video natin mga boss. So isusunod ko po dito yung mga picture ng something na sa ceiling natin mamaya pagkatapos nating pagkatapos na ito mga boss. So hanggang dito na yung video natin mga boss. So ingat po tayo lagi at God bless.